Isipin mo ito sandali. Nakaupo ka sa klinika ng isang doktor dahil may nararamdaman kang matinding sakit. Umaasa kang maipapakitang x-ray. Yung tipong ituturo nila kung saan yung bale o yung problema, di ba? Oo, eksakto. Sasabihin sa'yo na, ayan ang problema, tapos ito ang gamot. Napakaklaro, walang pagdududa. Madaling intindihin kasi nakikita mo agad yung prueba. Pero paano kung pag-upo mo, titingnan ka ng gumagamot sa'yo sa mata at sasabihing, ang sakit mo ay hindi dahil sa pisikal na karamdaman. Hala, paano yun? Sasabihin niyang nagdurusa ka ngayon dahil sa mga kasalanang hindi mo pinagsisihan. At hindi lang yon, mga kasalanan pa ng mga ninuno mong matagal ng patay. Anong mararamdaman mo? Grabe. Para sa karamihan sa atin, baka tumayo tayo at lumabas agad ng pinto dahil nakakatakot yun eh. Siyempre, sino ba namang hindi matatakot? 'Di ba? Oo, pero para sa mga taong desperado, yung mga naubusan na ng opsyon sa modernong medisina, ang mga ganyang salita ay hindi nakakatakot. Ito pa nga, yung nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanila. Dahil biglang may dahilan yung pagdurusa nila. At mas mahalaga, may nag-aalok ng solusyon. Tama, may sagot sa wakas yung matagal na nilang pinagdaanan. At para sa iyo na nakikinig at sumasama sa ating malalimang pagsusuri na yun, iyan mismong mundo ang papasukin natin. Okay, himayin natin ito. Titingnan natin ang mga dokumento at mga pahayag ng isang modern faith healer at inaangking propeta na nagngangalang Narciso o Lalo. Gusto nating unawain kung paano gumagalaw ang ganitong uri ng kilusang espiritual at kung paano nito nakukuha ang malalim na debosyon ng mga tao, di ba? Oo, at napakarami nating materyales na pagbabasehan ngayon. Tinitingnan natin yung sariling curriculum vitae ni Olalo, tapos mga transcripts ng kanyang mga mensahe mula pa noong taong 2013. Hanggang mismo sa araw na ito, Abril 23, taong 2026. Utok din tayo sa mga mahalagang post niya noong Abril 11, pati na ang mga screenshot mula sa kanyang social media. Ang dami nating susuriin. Pero bago tayo lumalim, maganda sigurong ipaalala natin yung stand natin dito. Oo nga pala. Gusto ko lang linawin agad sa ating mga tagapakinig, wala tayong pinapanigan o hinuhusgaan dito. Hindi natin misyon na patunayang totoo o peke ang mga sinasabi niya. Ang layunin lang natin ay silipin kung paano binubuo yung mensahe niya at bakit ito napakabisa sa mga naniniwala sa kanya. Kaya simulan natin sa pinakaugat. Sino ba si Narciso o Lalo base sa sarili niyang mga salita? Sa CV niya, hindi siya gumagamit ng maliliit na titulo eh. Talagang direkta, no? Oo, inaangkin niyang siya ang number one instrument o pangunahing kasangkapan na direktang pinili ng Diyos upang magpagaling at magpalaganap ng katotohanan. Alam mo, ang pinakakapanapanabik dito ay yung mismong pagdedeklara na ikaw ang number one. Kasi nagtatanggal agad yun ng sinumang kakumpetensya sa isip ng mga tagasunod niya. Parang sinasabi niya na siya lang yung may direct line, ganon. Eksakto. Sinasabi niya na, oo, maraming ibang nagpapagaling sa labas, pero yung pinakadirektang linya sa Diyos ay dumadaan lang sa Kanya. Nagbibigay ito ng napakataas na antas na otoridad na hindi pwedeng questionin ng basta-basta. At heto ang madalis maging dahilan kung bakit nakukuha niyang tiwala ng mga tao agad-agad. Paulit-ulit niyang idinidiin na ang panggamot niya ay libre. Walang bayad talaga. Wala. Wala siyang hinihinging bayad kahit isang sentimo. Sinasabi niyang ito ay mahigpit na utos ng Diyos sa kanya. At sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit napakalakas ng hatak nito eh. Kasi nga naman, libre. Oo, isipin mo, kung ako ang pasyente at nakita kong hindi siya nangihingi ng pera, iisipin ko agad, wala siyang nakukuhang pakinabang dito, kaya siguro totoo ang sinasabi niya. Binubura nito agad yung unang linya ng pagdududa natin. Kasi sa sikolohiya ng tao, palagi nating hinahanap kung ano yung motibo ng isang tao, di ba? Lagi tayong may hinala na baka pineperahan lang tayo. Tama. Kung ang karaniwang scam ay pera ang target, at tinanggal niya yung pera sa usapan, biglang nagiging puro at dalisay ang tingin sa kanya. Sa mundo ng faith healing,
Yung hindi pagtanggap ng bayad ang nagiging pinakamataas na patunay ng pagiging lehitimo. Pero syempre, kahit walang pera, may kapalit pa rin yung inaangkin niyang kapangyarihan. At yung kapangyarihan niya ay hindi lang simpleng paghipo at pagpapagaling ng lagnat. Ano yung tawag niya doon? Tinatawag niya itong power of mind. Sinasabi niya sa mga transcript na nababasa niya, hindi lang ang buhay mo ngayon, kundi pati ang mga nagawa mong kasalanan. At hindi lang ikaw. May iba pa siyang nakikita. Nakikita rin daw niya ang mga kasalanan ng mga patay na at nakikita niya ang mangyayari sa hinaharap. Para siyang isang kakaibang spiritual diagnostic machine. Hindi lang ini-scan yung kasalukuyang sakit mo, kundi hinahatak pati yung buong historical data ng mga kasalanan mo at ng mga ninuno mo. Wow! Malaking claim yan ha? At kung papansinin mo, ang mekanismo ng diagnostic machine na yan, meron itong napakatalinong proteksyon para sa mismong gumagamit nito. Paanong proteksyon? Nilinaw kasi ni Olalo na hindi basta-basta gagana ang paggaling kung walang dalawang bagay. Una, kailangan mong maniwala kay Jesus Christ at higit sa lahat, kailangan mong maniwala ng buong buo na si Olalo ang lehitimong kasangkapan. Teka. Ibig sabihin ba nun, kapag lumapit ako sa kanya, pumila ng mahaba, ginawa ko ang lahat pero hindi ako gumaling. Ang sisihin ay ikaw. Dahil kulang ang paniniwala ko. Ganun ba yun? Eksakto. Binabaliktad nito ang responsibilidad. Kasi sa modernong medisina, kapag hindi gumana ang gamot, yung gamot o yung doktor ang may mali, di ba? Oo, magrereklamo tayo sa ospital. Pero sa ganitong sistema ng paniniwala, protektado palagi ang instrumento mula sa anumang kabiguan. Dahil kapag umuwi ang pasyente na may sakit pa rin, hindi pwedeng sabihin na peke si Olalo. Kasi ang isasagot nila sa'yo. Ang laging paliwanag ng komunidad ay, hindi ka kasi naniwala ng buong puso. May pagdududa ka pa rin kaya hindi tumalab. Grabe. Isa itong napakabisang psikolohikal na pamamaraan para hindi kailanman mabasag ang ilusyon ng kapangyarihan niya. Nakakabaliw isipin kung paano sinisiguro ng ganyang sistema na palaging nasa pasyente ang digat ng kabiguan. Oo, pero nasa manggagamot ang buong kredito ng tagumpay. Kapag gumaling, dahil sa kanya. Kapag hindi, kasalanan mo. Kaya pala walang hinihinging pera? Dahil ang aktwal na binabayaran mo dito ay ang buong pagsuko ng iyong sariling pag-iisip. Walang kalayaan, magduda. Kung magdududa ka, edi hindi ka gagaling. At hindi lang doon natatapos yung hinihingi niya. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, lalo na nung sinuri natin yung mga dokumento noong June 25, taong 2013. Yung luma niyang mensahe. Oo, naging mas malinaw doon kung ano talaga ang kapalit ng libreng pagpapagaling na ito. Doon niya ipinakilala ang 3 bagay na hinihingi daw ng Diyos: paniniwala, pagbabago, at pagsisisi, o yung tinatawag nating 3Ps. Sa unang dinig, parang karaniwang turo lang sa loob ng anumang simbahan, di ba? Maniwala ka, magbago ka, at magsisisi. Parang basic na aral lang. Tama, mukhang pamilyar eh. Pero kapag hinimay natin yung mga paliwanag niya, lalo na sa mas bagong video transcript nitong Abril, napakalalim ng kondisyon niya para sa pagsisisi. Sabi niya, kahit gaano ka pakayak sa Diyos para humingi ng tawad, walang silbi iyon. Paanong walang silbi? Hindi ka daw pakikinggan kung hindi mo muna inaayos at hinihinga ng tawad yung mismong taong ginawan mo ng kasalanan. Kumbaga pinipilit niya ang mga tagasunod niya na harapin ang mga totoong tao sa paligid nila. Hindi sapat yung lihim na panalangin lang sa kwarto. Kailangan mong puntahan talaga yung tao. Oo, kailangan nilang gumawa ng physical na aksyon sa totoong mundo. Nakakabit yung kaligtasan nila sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa kapwa. Oo, at may dinagdag pa siyang mas mabigat na patakaran. Sabi niya, ang tunay na pagsisisi daw ginagawa lang ng minsan. Minsan lang? Hindi pwedeng umulit? Hindi raw ito pwedeng paulit-ulit. Ibig sabihin, kung nangihingi ka ng tawad na yon dahil nagsinungaling ka, tapos bukas nagsinungaling ka ulit, Void agad. oo, binubura ng pangalawang kasalanan mo yung unang pagsisisi. Kaya habang binabasa ko ito, naisip ko, ibig sabihin ba nito, sa pananaw niya, ang kapatawaran ay parang isang kontrata na void o walang bisa kung uulitin mo rin naman kinabukasan yung mali mo. Hindi lang siya simpleng voided contract eh. Isa itong napakabigat na emosyonal na pasanin. Isipin mo na lang yung epekto nito sa utak ng isang tagasunod.
Nakakapraning yun. Sobra. Kung hindi sapat ang basta paghingi ng tawad at kapag nagkamali ka ulit ay babalik ka sa umpisa, inilalagay mo ang tao sa isang estado ng walang katapusang takot at pag-iingat. Bawal ka na talagang magkamali. Inatanggal niya yung easy way out na madalas nakikita sa ibang relihiyon kung saan pwede kang mangumpisal linggo-linggo para sa parehong kasalanan. Dito, napipilitan ng mga tao na magbago ng permanente. At kapag nabigo silang magbago ng permanente, syempre mas lalo silang aasa kay Ulalo para humingi ng patnubay, 'di ba? Para maalaman kung tinatanggap pa ba sila? Grabe pa, ikot-ikot lang yung pagiging nakadepende nila sa kanya. Pero, paano naman yung mga taong ayaw sumali sa sistemang ito? Paano yung mga tahasang hindi naniniwala na kasangkapan siya ng Diyos? Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan. Kasi sa anumang kilusan na may nag-isang leader na umaangkin ng ganitong kalaking kapangyarihan, ang mga nagdududa ay hindi lang mga simpleng kritiko. Sila ay tinuturing na banta. Mga kalaban kumbaga. Oo. At para hindi pa marisan ng iba, kailangan may malinaw na parusa para sa hindi pagsunod. At doon tayo dinadala sa isang napakabigat at nakakagimbal na pahayag niya noong Abril 11 taong 2026. Ibinahagi ni Olalo ang kwento tungkol sa isang pamilya na tinawag niyang Pamilyang Garcia. Ano daw ang nangyari sa kanila? Ayon sa post niya, matagal na raw niyang binalaan ng pamilyang ito. Hindi raw kasi sila naniniwala sa kanya at higit pa doon, nagsasalita raw sila ng laban sa kanya. Balik kinalaban talaga siya nung pamilya. Oo, at ano ang naging resulta? Base sa isinulat niya sa mismong post, 3 na sa miyembro ng pamilyang Garcia ang namatay at may isa pang nasa emergency room noong mga oras na inirecord niya yun. Isang napakahigpit na mensahe yan. Ipinapakita nito na ang hindi paniniwala ay hindi simpleng usapin ng pagkakaiba lang ng opinyon. Para sa kanya at sa kanyang mga tagasunod, literal itong may kapalit na buhay. Sandali, teka lang, may mga taong literal na nag-aagaw buhay at namamatay sa pamilyang ito tapos ang reaksyon niya ay ibahagi ito bilang isang uri ng patunay na tama siya at nakinig sana sila sa kanya. Nakakagulat, di ba? Paano iyon tinatanggap ng community niya? Hindi ba ito sumisira sa imahen niya bilang isang maawaing manggagamot na walang hinihinging bayad? Napaka-kontradiksyon ng mensahe. Mahusay na punto yan. Paano nga ba niya binabalansi yung imahe ng isang maawaing tagapagpagaling laban sa imahe ng isang propeta na nagdadala ng nakakatakot na sumpa? Oo, paano niya na-justify yon? Kung papansinin mo ng mabuti ang naging paglalahad niya, inaayos niya ang kwento para pumasok pa rin sa imaheng gusto niya. Paano? Sa pamamagitan ng hindi paglalagay ng buong pangalan at lahat ng detalye ng pamilya. Hindi niya pinangalanan ng buo. O, ang dahilan daw niya ay dahil naawa na siya at ayaw na niyang magdagdagan ng trahedya nila. Sa pamamagitan ng simpleng linyang ito, nakabuo siya ng napakagandang depensa. Pinapalabas niya na mabuti pa rin ang puso niya kahit pinaparusahan na sila. Tama, ipinapakita niya ang sarili bilang isang taong may matinding awa at habag. Habang sa parehong pagkakataon ay pinapalandakan ang nakapangingilabot na kaparusahan ng pagsuway sa kanya. Wow! Oo nga, no? Parang sinasabi niyang, mabait ako kaya hindi ko na kayo ipapahiya ng lubusan, pero tingnan niyo ang nangyari dahil hindi kayo naniwala. At sa mga nakakabasa nito, mas tumitindi yung epekto. Oo, kasi nag-iwan pa siya ng napakabigat na babala para sa lahat na nakikinig sa kanya na maging, laging handa. Dahil mangyayari at mangyayari daw ang mga babala niya para mapatunayang totoo siya. Pero kapag nangyari na iyon, huli na ang lahat. Sinasadya niyang itanam yung takot para walang maglakas loob na kumuwestiyon. Gumagawa siya ng isang kapaligiran kung saan ang pagpapakita ng pagdududa ay nangangahulugan ng pag-imbita ng sumpa sa sarili mong pamilya. Nakakakilabot na isipin na ganun yung mindset sa loob. Kapag ang mga miyembro ng kanyang grupo ay nakakabasa ng ganyang kwento, ang mararamdaman nila ay hindi awa para sa mga Garcia, kundi matinding takot na baka mangyari din ito sa kanila. Ang takot na iyon ang pinakamabisang pandikit para hindi umalis ang mga tao sa grupo. Pero dahil nga sa bibig na rin niya nanggagaling itong mga matinding kwento ng himala at sumpa, hindi maiiwasan ng maraming nasa labas ng grupo niya ang matinding bumatiko sa kanya, di ba? Natural na may kukontra talaga sa ganyan. Nakikita sa mga screenshot natin, ang dami ng mga taong nagsasabing,
nabubuang siya, o nag-iimbento lang ng kwento. Siyempre, ang sino mang tao na makatanggap ng ganoong katinding galit at atake sa social media o sa totoong buhay ay madaling panghinaan ng loob. Totoo yan. Tao lang din naman siya. Kaya mapapaisip ka, ano ba ang ginagamit niyang panlaban sa isip niya para hindi siya malunong sa mga batikos na ito? Walang ordinaryong tao ang makakatagal sa ganoong uri ng pag-atake kung wala siyang napakatibay na paliwanag sa kanyang sarili kung bakit ito nangyayari. Kailangan niya ng balangkas o kwento na magbibigay katuturan sa galit ng ibang tao. Dito papasok yung kwento niya, no? Oo, dito pumapasok yung isa pang napakahalagang material mula sa Abril 11, ang kanyang pangitian. Oo, ito yung kwento ng panaginip o vision niya habang nagbabahay-bahay daw siya para magbahagi ng mensahe. Gumamit siya rito ng mga aso at insekto para ilarawan ang sitwasyon niya. Paano niya i-describe yung paningin niya? Sabi niya, habang naglalakad siya, may mga asong tahol ng tahol at gustong kumagat sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga asong ito ay sumisimbolo sa mga taong nagagalit sa kanya, lalo na kapag binabatikos niya ang mga pari at pastor. May ipa pa bang aso sa kwento niya? Oo, may mga aso rin daw na tahimik at sumusunod lang, na kinakatawan naman daw ang mga taong nakakaintindi sa kanya. Pansinin mo kung paano niya ikinategorya ang mundo. Kung sumasang-ayon ka, ikaw ay maamo at mabait na aso. Kung bumabatikos ka, lalo na mula sa establishmentong relihiyon na inaatake niya, ikaw ay itinutulad sa isang mabangis na hayop na walang layunin kundi manakit. Napaka-black and white nung pananaw niya. Pero ang pinakakuha ng atensyon ko ay yung sumunod na nangyari sa pangangit niya. Kinailangan daw niyang umakyat sa isang puno para makatawid sa kabilang daan. Tapos anong nakita niya sa puno? Habang nasa puno siya, napansin niyang balot ito ng mga insekto. Mga bilugan, kulay pula, na may mga tuldok parang mga ladybug. At itong mga insektong ito ay nagsimulang dumikit sa buong katawan niya. Sabi ni Olalo, ang mga insekto daw ay ang mga masasakit na salita at paninila ng mga tao. Dumikit lang sa kanya. Oo, yun ang catch. Dumidikit lang sila, hindi sila kumakagat at hindi tumatalab sa kanya. Tapos, narinig niya ang boses ng Diyos na nagsasabing ipagpatuloy lang ang ginagawa niya. Ang galing nung metapora. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Naisip ko tuloy kapag tiningnan mo ito parang siyang nakasuot ng isang spiritual na hazmat suit. Ang mga paninira ay parang mga insektong dumidikit lang sa labas ng suit pero hindi kailanman nakakapasok para kagatin o saktan siya. Huwag nating maliitin ang bigat ng hazmat suit na iyon. Ipaliwanag natin to. Hindi lang ito basta baluti o pananggalang para hindi siya masaktan. Kung susuriin mo sa aspeto ng psikolohiya, nakabuo siya ng isang makapangyarihang mekanismo. Paanong mekanismo? Nakabuo siya ng isang saradong sistema ng paniniwala, isang closed-loop system kung saan hindi siya kailanman matatalo. Teka, paanong hindi matalo? Paano naging closed loop yung pagdikit ng mga insekto? Ganito iyan, kapag may taong pumuri sa kanya at sumunod, napapatunayan niyang siya ang propeta na nagdadala ng liwanag, sila yung mga maamong aso. Oo, pasok sa kwento niya. Pero paano kapag may nagmura sa kanya o nanira sa kanya sa internet? Imbes na panghinaan ng loob at maramdaman niyang baka mali siya, babalikan niya ang pangitain niya. Isipin niya, aha, sila yung mga insekto at mga asong tumatahol na ipinakita sa akin ng Diyos. Ah, grabe, oo nga no? Diba? Kaya ang mismong pag-atake sa kanya ang nagpapatunay na tama siya at totoo ang propesiya niya. Ginagawa niyang gasolina ang mismong mga bala na ibinabato sa kanya. Walang butas ang lohikang iyan sa loob ng sarili niyang isipan. Grabe ang pagkakahalatag niyan. Kapag tinanggap mo ang ganyang pag-isip, wala nang makakapigil sa'yo. Talagang ituturing niya itong bahagi ng pangitain na lalong nagpapatibay sa misyon niya na ituloy ang paglakad patungo sa kabilang daan. Kung lahat ng pag-atake sa'yo ay itinuturing mong pre-programmed na pagsubok mula sa itaas, imposibleng makita mo ang sarili mo bilang mali. Lalo ka lang magiging matapang at kampante, kahit ano pa ang sabihin ng buong mundo laban sa'yo. Kaya pala patuloy pa ang pagdami ng sumusuporta sa kanya. Totoo yan. Dahil hindi nakikita ng mga tao ang isang leader na nababaliw sa mga batikos. Ang nakikita nila ay isang leader na hindi natitinag,
At sa isang magulo at walang kasiguraduhang mundo, ang isang taong may kumpletong katiyakan sa kanyang sarili ay napakalakas na magnet para sa mga taong naghahanap ng kaligtasan. At doon natin makikita kung bakit patuloy na gumagalaw ang mga makabagong kilusan tulad nito. Para sa iyo na matiyasan niya ang pagsama sa paghihimay natin ng mga dokumentong ito, hanggang sa puntong ito, balikan natin saglit ang mga nakag-usapan. Oo, isummarize natin yung mga naging takbo ng talakayan. Nasilip natin kung paano ginamit ni Narciso Olalo ang konseptong walang bayad para mabilis na makuha ang tiwala bilang number one instrument. Nakita rin natin kung paano niya ibinaliktad ang responsibilidad ng paggaling. Kung hindi gumana, kasalanan ng kakulangan mo ng paniniwala. Tapos tinalakay din natin yung tungkol sa 3Ps. Oo, nalaman natin ang kakaiba niyang kondisyon sa paghingi ng tawad na kailangan mo nang ayusin sa kapwa bago sa Diyos na hindi pwedeng ulit-ulitin kundi void na. Nakakakilabot na ibinahagi din niya ang trahedya ng pamilya Garcia bilang isang patunay kung anong mangyayari sa mga kumukontra sa kanya. Hanggang sa nasilip natin yung hazmat suit na ginagamit niya para ibalik ang lahat ng paninira bilang patunay ng kanyang pagiging lehitimo. Paalala lang namin ulit na anuman ang iyong personal na paninindigan, naniniwala ka man sa mga milagro o ganap kang nagdududa sa mga ganitong klaseng grupo, hindi natin maipagkakaila na ang pag-aaral sa mga ganitong mekanismo ay napakahalaga. Tama, hindi ito tungkol sa pagsasabi kung ano ang totoo o hindi sa kalangitan. Tungkol ito sa pag-unawa natin sa kung paano naghahanap ang tao ng sagot at kung ano ang handa nilang isuko kapalit ng pakiramdam na may kumukontrol sa buhay nila sa isang magulong mundo. Kaya gusto naming iwanan ka ng isang kaisipan na pwede mong pag-isipan pagkatapos ng malalimang pagsusuring ito. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan napakadaling makatanggap ng impormasyon at napakadali ring manira ng kapwa. Tulad ng mga insektong tinutukoy ni Olalo, araw-araw tayong binabato ng sari-saring opinyon at galit mula sa lahat ng direksyon. Ala ang sinasabi ng mundo tungkol sa iyo. At sa kabilang banda, kapag may isang tao na humarap sa iyo, tumingin sa iyong mga mata at buong tapang na inangkin na hawak niya ang nag-iisang solusyon sa lahat ng pagdudurusan mo, Paano mo malalaman kung nasaan ang hangganan ng tunay na pananampalataya at saan nagsisimula ang panganib ng ganap na pagkakabulag dito? babalik tayo sa analogy natin sa umpisa. Sa mundo ng pananampalataya at desperasyon, walang malinaw na x-ray. Ikaw mismo ang kailangang sumuri sa dilim at magdesisyon kung ang taong gumagabay sa iyo ay may hawak na ilaw o bumubuo lang ng mas malalim na anino. Isang napakagandang kaisipan na dapat pagnilayan nating lahat. Yan ang laging iiwan ng tanong para sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa talakayang ito. Sana ay marami kang nabaon at nakitang bagong anggulo tungkol sa kalikasan ng paniniwala at impluensya ng tao. Patuloy lang na mag-usisa, patuloy na magtanong at huwag matakot na himayin ang mga bagay na minsan ay mahirap intindihin. Hanggang sa muli nating pagsisiyasat. Paalam!